ang Boeing AH-64 Apache attack helicopter ng Estados Unidos. Posible nga bang magkaroon ng ating bansa? Ito nga po mga idol ang kinukonsidera bilang isa sa pinakamalakas na attack helicopter sa buong mundo. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Philippine Air Force ay gusto pang dagdagan ang mga attack helicopter ng ating bansa. Isa nga po sa kinukonsidera ng Philippine Air Force ay ang Boeing AH-64 Apache ng Amerika. Ang attack helicopter nito mga idol ay kinukonsidera bilang isa sa pinakamalakas na attack helicopter sa buong mundo. At mas malakas pa nga po ito kung ituturing sa kasalukuyang attack helicopter ng ating bansa na T-129B attack helicopter mula sa Turkey. Ang Boeing AH-64 Apache ay isang American twin turboshaft attack helicopter na may tailwheel type landing gear at may tandem cockpit para sa crew na dalawa. Ito nga po ay may nose-mounted sensors na makakatulong para sa pag-acquire ng targets at mag-provide ng night vision. Ang helicopter nito mga idol ay nagdadala ng 30mm M230 chain gun sa ilalim ng kanyang forward fuselage at 4 na hardpoints. Ang Apache mga idol ay unang lumipad noong September 30, 1975, na-introduce noong April 1986 at minanufacture noong 1975 hanggang sa kasalukuyan. Ngayon nga po mga idol ay meron ng mahigit sa 5,000 units ang mga nagawang ganito. Ang mga current military operators ito mga idol ay ang Australia, Egypt, Greece, India, Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Morocco, Netherlands, Poland, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Taiwan, United Arab Emirates, United Kingdom at United States. Ang helicopter na ito mga idol ay pinapalipad ng dalawang crew. May haba nga po itong 17.73 meters, fuselage length na 15.06 meters at height na 3.87 meters. Ito nga po ay may empty weight na 5,165 kilograms, gross weight na 8,006 kilograms at maximum takeoff weight na 10,433 kilograms. Para naman sa power plant mga idol ay meron nga po itong dalawang General Electric T700GE 701 turboshaft engines. Sa performance naman mga idol ay meron nga po itong maximum speed na 293 km per hour, cruise speed na 265 km per hour, range na 257 nautical miles at combat range na 260 nautical miles. Bukod nga po sa isang 30mm M230 chain gun at 4 na hardpoints ay pwede nga po itong lagyan ng mga Hydra 70mm rockets, CRV-7 70mm rockets at mga missiles tulad ng AGM-114 Hellfire at air-to-air Stinger na AGM-65 Maverick. Para naman sa avionics ay meron nga po itong Lockheed Martin Northrop Grumman AN/APG 78 Longbow Fire Control Radar. Mga idol, isang malaking advantage nga po para sa Pilipinas kapag nagkaroon tayo ng ganito ka-advance at kalakas na attack helicopter. May hahanay nga po ito sa pinakamalakas na attack helicopter sa buong mundo at talagang minamarket ito bilang isa sa pinakamalakas. Kung ito nga po mapili ng ating bansa at kung merong sapat na pondo upang makabili nito ay talagang panalo ang Philippine Air Force dito. Ngunit kung pipiliin nga po ng Philippine Air Force ang T-129 attack helicopter pa rin na katulad ng kanilang unang binili, ay ayos na nga rin po ito para sa ating bansa. At least ay meron pa rin tayong karagdagan na mga attack helicopter. Yun nga lang mga idol ay hindi ito kasing lakas at kasing advance ng Apache attack helicopter ng Estados Unidos. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!